This is Jose Marie Champ on RPM Channel 9. RPM Radio Philippines Network. Radyo Honda DX General Santos. Member of Istana ng mga broadcaster ng Pilipinas. In 1970, RPM started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN News Watch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magandang umaga, Top Surgeon. Magandang umaga, Pilipinas. Narito naman ang isang edisyon ng ating Newswatch Morning Edition. Ika-28 ng Pebrero, 2013. Kung saan na ka-Top Surgeon, huling araw na po ng February na kung saan na ka-Top Surgeon, mga kababayan natin na kung ngayong darating na buwan o bukas ay mag-uumpisa na itong mga magtatapos ng ating mga mag-aaral. Bago ising-ising tayo, dahil ng grupo ay lalo-lalo na yung mga estudyante, kanina pa po alas 7, no? Ang umaga nagsimula ng mga pasukan. Sa ating mga magtatrabaho sa gobyerno, alas 8 po ang pasok nila at sa mga privado, alas 9 na po ang umaga. Habang kayo po ay naghahanda po dyan, makinig po muna kayo ng balita mula po dito sa RPN WDX General Santos. Ito na po mga balita mga ka-Top Surgeon. DSWD umapila ng tulong sa media sa kampanya laban sa mga epal na politiko. 32 bilyon na halaga ng programa at proyekto para sa 2014 inendorso ng RDC Region 12. Ito na po mga ka-Top Surgeon. Tingnan natin ang mga balita. Aminado si Department of Social Welfare and Development Region 12, Assistant Regional Director Gemma Rivera, na mahalaga ang papel ng media sa ikatatagumpay na kailang bawal ang EPAL Dito campaign. Dahil dito umapila ang ARD Rivera sa mga mamahayag na tulungan sila sa kailang advokasya na naglalayong maprotektahan ang mga benepisyaryo sa mga politikong nagnanais na magamit ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps sa kanilang kandidatura. Hiningi rin niya ang tulong ng mga mamamahayag na ipaliwanag sa mga benepisyo ng 4Ps na walang sinumang kandidato o politiko ang maaaring magtanggal ng pangalan mula sa listahan ng benepisyaryo ng programa ng pamahalaan. Hiniling din niya na ipaalam sa tanggapan ng DSWD ang mga paglabag dito ng sinumang kandidato sakaling makakalap sila ng impormasyon tungkol dito. Maaaring ipaalam ang mareklamo sa pamamagitan ng text ng pangalan, lugar, reklamo sa 0918-9122-813. Ayon sa DSWD Region 12, tinutulungan din sila ng mga civic society organization na katuwang sa pagpapatupad ng Modified Conditional Cash Transfer ng 4Ps sa pagbabantay sa mga politiko na gagamit sa 4Ps sa kailang kapakanan pang-politika. Karagdagang balita, hindi dapat mabahala ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Pro. Sa pananakot ng mga politiko na maaari silang alisin sa programa kung hindi buboto sa partikular na kandidato. Ito ang binigyan din ni Department of Social Welfare and Development Region 12, Assistant Regional Director Gemma Rivera sa paglungsad kamakailan na bawal ang EPAL Dito campaign
ng ahensya dito sa rehiyon. Rason ng opisyal, kailangan nilang protektahan ang programa at mga benepisyaryo nito sa mga kandidatong nagnanais na magamit ang programa upang makahakot ng boto. Otoridad silang ilang reklamo ang natanggap ni DSWD Secretary Corazon Dinky Soliman na nagsasabing ilang politiko ang nagsasabi na may otoridad silang magtanggal at magdagdag ng mga benepisyaryong makatatanggap ng conditional cash mula sa pamahalaan. Paliwanag ni ARD Rivera, walang politiko ang may karapatan at kapangyarihan na magtanggal ng mga benepisyaryo sa 4Ps. Nasa DSWD lamang aniya ang ganitong kapangyarihan at tanging hindi pagpapatupad sa mga sinampaang kondisyon lamang ang dahilan ng pagtanggal. Kabilang sa mga kondisyon na ito ang regular na prenatal at postnatal check-up sa mga buntis, check-up at bakuna sa mga bata, at pagpapaaral sa kanilang at pakikilahok ng mga magulang sa family development sessions. Wala rin aniyang sinumang opisyal, maging ang DSWD Secretary o empleyado ng DSWD ang maaaring magdagdag ng mga benepisyaryo ng 4Ps dahil computer system ang kumikilala sa kaila base sa resulta ng National Household Targeting System for Poverty Reduction survey na isinagawa noong 2007. Sa ngayon, mayroon ng 210,102 na pamilya sa Soc Sargent Region ang nakikinabang sa 4Ps mula 2008. Umabot na rin sa 1.6 billion ang nagamit sa programa ito sa rehiyon. Sa ilang pa nating mga balita, kinatigan ng Regional Development Council, Region 12, ang 32.3 billion na mga programa at proyekto na ipapatupad sa 2014. Ayon kay General Santos City at RDC Region 12 Chairperson Darlene Antonino Custodio, ang mga nasabing mga programa at proyekto ay tinipon mula sa mga panukala ng 41 regional line agencies, 5 state colleges at university, at 3 government-owned and controlled organizations sa rehiyon. Inaprubahan aniya ang mga programa at proyektong ito ng RDC Executive Committee matapos ang positibong rekomendasyon ng mga sectoral committee sa ilalim ng RDC 12 at sa lang isinagawang pagripaso sa mga panukala. Ipapaloob ang mga ito sa Annual Investment Plan ng Soc Sargent Region at ipapanukalang pondohan ng pamahalaang nasyonal sa susunod na taon. Mahigit kalahati o 17.01 billion sa naturang panukalang pondo ang ilalaan sa mga bantayang serbisyong panlipunan. Aabot naman sa 9.65 billion ang para sa mga proyektong naglalayong paunlarin ang agrikultura at industriya sa rehiyon. Samantalang 3.71 billion naman ang para sa suportang pang-infrastruktura. Bukod dito, 1.14 billion na halaga ang para sa mga programa at proyektong pangkapayapaan at pangsiguridad. 504.6 million para sa maayos na pamamahala at 287 million para sa programang pangkalikasan at ipapanukala rin para sa ating ulat panahon. Ang buong bansa ay magiging bahagyang maulat na may pulong-pulong pag-ulan at pagkidat pagpulong, lalo na sa silang Kabisayaan at sa mga rehiyon ng Caraga at Davao.
katamtaman hanggang sa malakas na hangin. Mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan ang iiral sa hilaga at silangang bahagi ng bansa at ang baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Yan ang mga balita mula dito sa Region 12 para sa Newswatch Morning Edition. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest running English newscast on 30 television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.